Samantala, dating Pangulong Fidel Ramos nagbigay ng pahayag kaugnay sa mga imbitasyon ng Senado at Kongreso sa matataas na opisyal na dumalo sa kanilang mga investigasyon. Ang pahayag ng dating Pangulo, alamin natin sa report ni Ria Fernandez. Naniniwala si dating Pangulong Fidel Ramos na dapat humarap ang matataas na opisyal ng pamahalaan sa anumang investigasyong isinasagawa ng mataas at mababang kapulungan gaya ng ginawa niya noong siya'y nanunungkulan pa bilang presidente ng Pilipinas. Ayon kay Ramos, ang pagdalo sa mga paanyaya ng Senado at Kongreso ay pagkakataon ng mga akusadong opisyal na makapagpaliwanag sa publiko at malinis ang kanilang reputasyon. Ngunit may karapatan din naman ang mga ito na tumanggi. Yung investigation in aid of legislation, ayan ay isang lehitimo, call it even constitutional duty of both chambers of Congress. But it must be in aid of legislation. Whoever is elected to that position, even if it is very, very high, must be ready to face the public and tell what he knows about the matter, which is the subject of the investigation, especially if it is his own personal reputation that is involved. On the other hand, he can also refuse, and he can say, my venue is in the courts. Samantala, ibinahagi ng dating Pangulo ang karanasan nito sa pagdalo sa mga paanyaya ng Senado noong siya'y presidente pa ng bansa. Ako nung retired president, 1999 up to as late as 2007, sinusumon ako ng mga blue ribbon at saka joint oversight committees of both chambers. Ako naman ay nagpapakita. At gano'n na nga nangyayari, hindi na in aid of legislation Kung minsan, interrogation para kami mga accused or respondent. Binigyang diin niyang base sa kanyang karanasan ay dapat may limitasyon at in aid of legislation ang mga isinasagawang investigasyon ng Senado at Kongreso. Noong 1999, ipinatawag ni Senador Aquilino Pimentel, nooy pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, si dating Pangulong Ramos upang maging isa sa mga respondent sa isyu ng kawalan ng bidding sa Expo Project sa Pampanga. Sangkot sa naturang isyu si dating Pangalawang Pangulong Salvador Laurel at 5 miyembro ng kanyang gabinete. And the main issue was, why was there no bidding? Well, the answer was very simple. That the contractor or the owner of the project to be undertaken was primarily from the private sector. It is true the government had some money into the project, but the majority owner was a private party, and so he chose not to do any bidding. Anyway, we answered all of these questions, including some not related to the main issue. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.